Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Usapang pangkalusugan naman tayo. Noong nakaraang linggo naiulat ang tungkol sa ika-6 na kaso ng Zika sa Pilipinas matapos magpositibo sa virus ang isang ginang sa Iloilo. Ayon sa Department of Health o DOH, maaaring isa itong local transmission dahil hindi naman bumiyahe sa labas ng bansa ang pasyente. Ang Zika virus ay dala ng lamok na Aedes aegypti, isang uri ng lamok na sanhi rin ng dengue. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga sintomas nito? Kabilang po dito ang mild fever o pagkakaroon ng lagnat, ganun din po ang skin rashes, pananakit ng kalamnan o kasukasuan. Maaari ring maobserbahan ang conjunctivitis o pananakit, pamumula at pagluluha ng mga mata at posible rin pong makaramdam ng panghihina o labi sa pagkabagod. At kasama rin po sa mga sintomas ang pananakit ng ulo. Ngayon naman, upang maiwasan ang tuluyang pagkalat ng virus, sinihikayat ng DOH ang publiko na makiisa sa 4S campaign. Una po dito, search and destroy, kung saan pupuksain ang madalas pamahayan ng mga lamok. Next naman dito ang self-protection, gaya ng paglalagay ng insect repellent at pagsusuot ng protective clothing. Isa pang S, seek early consultation, lalo na kung may lagnat na tumagal ng 2 araw. At ang last S, say no to indiscriminate fogging. Kung sakaling makaramdam ng mga sintomas, narito naman ang mga dapat gawin ayon po ito sa World Health Organization o WHO. Una dyan, magpahingang mabuti at kung maaari mas mainam ang bed rest upang makapag-ipon ng lakas. Maaari ring mag-take ng treatment para sa lagnat at pananakit ng kalamnan. Inirekomenda rin po ang paglalagay ng insect repellent sa balat at kasama rin dito ang pagsusuot ng damit na covered ang mga braso at binti. At ito, mainam din ang paggamit ng mosquito net sa mga bintana upang maiwasan ang mosquito contact at panghuli naman, ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig. Samantala, ayon po sa World Health Organization o WHO, air pollution ang #1 cause of more than 3 million premature deaths sa buong mundo kada taon. Madalas sakit sa baga at puso ang dala ng maruming hangin. Ngunit isang bagong pag-aaral po ang lumabas at inuugnay rin ito sa pagtaas ng kaso ng Alzheimer's disease, kung saan natuklasan ang magnetite particles sa brain tissues ng higit 30 tao. Ang magnetite ay uri ng toxic nanoparticles mula sa air pollution na maaaring maging sanhi ng brain damage. Bagamat hindi pa napapatunayan, patuloy naman ang pananaliksik at pag-aaral tungkol sa environmental factors na nakaka-impluwensya sa pagtaas ng kaso ng Alzheimer. Huwag po kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa kami matapos ang ilang mga paalala.